Okay. Pwede mag-start? Okay, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maganda pala rito. Pero narinig nyo ako? Narinig nyo? Okay, mga kapatid, inshallah ay ating pag-aaralan bilang pagpapatuloy ang fiqh at-tahara o kitab at-tahara ng detalyado. So, for how many weeks na hindi tayo nag-meet? How many weeks? And hopefully, ay handa na ang inyong mga kaisipan. Okay? I'm pretty sure na ang balang-abala pa ang inyong mga isip sa bakasyon at ang iba sa inyo ay sana tuloy-tuloy na lang ang bakasyon. Okay? Bakit pa kasi bumalik yung pag-aaral? Sana tuloy-tuloy na lang, no? Okay. Kumusta yung mga exam natin? Bakit wala pang nag-submit? For how many? Give me a reason kung bakit hindi kayo nagbigay ng exam. Ha? Sa FIC wala. Wala ba sa FIC? Wala. Sa Tafsir lang ang sir. Okay. Good. Okay. Ayaw nyo yun? Okay. So mga kapatid, inshallah sa subject na ito mga kapatid, ay pag-aaral natin, which is, ito na section 2 na, section 1 na ito. Okay? Pag-usapan natin yung mga ori, yung division ng water. Alam mo yung H2O? Water. Okay, water. Ano na? Okay? Division ng water at ang mga kahatulan ng bawat division. You know? Okay, almuya. So we have our words, aksam. Pag sinabing aksam, ito ay tinatawag na division. You know? Yan, aksam. Sabihin from the word, ang plural, aksam, ang singular, qisim. You know? Qisim. Nang ibig sabihin, divisions. You know? Aksam. Then, almuya. So, meron itong word na almuya. Almuya. Na kung saan ang singular form nito ay alma. You know, alma. Di ba marinig natin, muya? Moya. Actually, hindi yan, moya. Okay? So, yun yung siguro kinuha. Pero yung classical Arabic nito is muya. Muya. Ang ibig sabihin ay mga tubig. Tubig. Singular. Okay, singular. Muya, plural. So, pag-usapan natin ngayon yung division ng tinatawag na tubig. Kasi sa Islam, alam natin, and even the science, no? Merong mga division ng water. Di ba? Meron tayong salt water. Meron tayong salt water, tapos ano pa? O fresh water. Di ba? Di ba? Boiled water. Di ba? Distilled water. At marami pang mga klase o classification or division ng tubig. Sa Sharia, rin din mga kapatid. At bawat division na ito, may mga batas na dapat nating matutunan at dapat nating maintindihan. Okay, so ang bahagi na ito ay mga uri ng tubig. Okay?
alam niyo mga kapatid, dahil sa usapin ng fiqh na yan, sa detalyadong usapin ng fiqh, maging yung kaliit-liitang na bahagi ng usapin na may kaugnayan sa paksa na napapailalim sa fiqh, hindi maiwasan magkakaroon ng iba't ibang opinion ang mga ulama. Di ba? Ang mga ulama ay maingay pagdating sa bagay na ito mga kapatid. Kaya naman, ang mga scholar ay nagkakaiba sa pag-uuri ng tubig, sa pag-divide ng tubig ayon sa maraming pananaw. Pero mo, pati yung division ng tubig, mga uri ng tubig, pinagtatalunan kung ilan ba talaga. Di ba? Ilan ba talaga ang uri ng tubig? Waalaikumsalam warahmatullahi. Subalit, dahil sa dami ng opinion na ito, hindi natin kayang saklawin. Kaya, kinuha na lamang natin yung mga malalakas, no? Yung mga pinakamalakas na opinion sa paghahati-hati at pag-uuri-uri ng tubig. So, yun ang kukunin natin, yung pinakamalakas, mga kapatid. Na kung kaya, ang pinakamalakas sa opinion patungkol sa paghati-hati ng tubig ay dalawang pananaw. Okay? Dalawang pananaw, mga kapatid sa pananampalataya. So, yung sabihin, there is two opinions or major opinions na may kaugnayan sa mga hati ng tubig, no? Mga uri ng tubig, division ng tinatawag na tubig. So, ano yung mga pananaw na ito? Okay? Ito yung tinatawag na two major opinions. Okay, regarding sa division ng water. You know? First opinion, unang opinion mga kapatid, ang tubig ay merong tatlong uri. Merong 3 division lamang. Ang tubig ay merong 3 division. Okay. Ano kaya ang division ng tubig? Sa palagay ninyo, sige nga. 3 layer. 3 layer, ang galing mo. Mali. Okay? Ha? Tabang, maalat at siguro. Tabang maalat. Kasing tabang ng pag-ibig mo. Okay. So, siguro yan ay uri ng tubig. We're not talking about the division. Iba yung tinatawag na uri sa division. Malinaw? Okay. So, una, ito lang yung mga ayon sa opinion, first opinion na ito, 3 lamang. Una, ay walang iba kundi ang tahur. Tahur. Alam pag umaga sa Pilipinas? Tahur. Tahur. Okay? Tahur. Po. Okay? Di ta. Kundi po. Tahur. Mga kapatid, no? So, anong bang ibig sabihin ng pahur, mga kapatid? Maun pahur, no? Tubig. Okay na? Pahur. Bertong, ang pinag-usapan natin dito, tandaan natin ay tubig. Linaw? Hindi juice, ha? Okay, actually, ang juice ay bahagi pa rin ng tubig, no? Okay. Hindi prutas, kundi tubig, mga kapatid. So, maun tahur. Tubig na tahur. Tubig na tahur. Okay? Now, ang maun tahur, anong definition ito? Ito ay payak na tubig. Ibig sabihin plain water. Payak. Ibig sabihin yung plain water. Ibig sabihin yun yung mga mismong tubig na paano siya nilikha ng Allah. Yun na yun. Karaniwang tubig. Gaya sa bundok, gaya sa tinatawag na sabi ng ilog, sapa, spring, yun yung mga tahur. Maong sabihin na payak o kaya ay pangkaraniwang tubig. Okay? Ibig sabihin yung tahur na ito maraming sabing uri. Pero ano tayo, ibig sabihin yung headshot tayo. Ibig sabihin yun yung tinatawag na una, tahur. Ito ay payak o plain water na kung saan nananatili sa original na pagkakalikha nito. Di ba yung dagat? Ano ba yung pagkakalikha sa dagat? Di ba? Ano ba yan? Mapait ba? Sorry, mapait. Okay. Maalat. Okay? Maalat yung tinatawag na sabihin. Yun talaga yung nananatili yung pagkakalikha nito. Yung katangian kung paano ito nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung tahur. At tandaan natin yung word ito, tahur. Okay?
At natili sa mga original nitong description. Natili yung description niya. Ano? Sabi, halimbawa, yung dagat is maalat. Halimbawa, yung tubig na sa ilog, tabang. Diba? Yung tubig naman mula sa niebe, iba naman. Diba? So, ganun mga kapatid. Nang kung saan, Tubig mula sa... ha? Meron bang natural na pagkakalikha ng kape? Alam mo kaya yung mga po dyan, Malinaw? Nang hindi, ito mahalaga ito, nang hindi nababago ang mga description nito. Hindi nababago. Ano yung klaseng description, Ustad? Description, yung lasa nito, yung tinatawag na kung may kulay man is kulay ito, basta yung pagkakalikha sa kanya. Natural ng pagkakalikha sa kanya. Kung paano ito nilikha, yun na yun. Hindi nababago. Hindi nababago yung description mga kapatid. Na ito ay of course, yung kulay, yung lasa, at saka yung amoy. So mapahalaga. Hindi nabago yung tinatawag na, sabihin natin ay color. Okay, at saka yung lasa, taste. At saka yung tinatawag na smell ba? O namang tamang sa English yan? Amoy. Odor, no? Odor. Okay? So, hindi na babago. Yun, halimbawa, yung tinatawag na sabi natin, yung dagat, example na lamang yung dagat. Di ba? Hindi na babago yung odor, hindi na babago yung taste, hindi na babago yung tinatawag na kulay. Yun na yun talaga. Di ba? So, ang tawag doon is tahur. Okay. Tandaan natin maun pahur. Okay. Tubig na tahur. So, ang mga halimbawa nito mga kapatid, ang tubig mula sa mga bukal. Ito yung halimbawa, ito yung payak na halimbawa. Example. Okay, bukal na tubig. Right? Ano ba yung bukal sa English? Spring water. Okay? Gayon din ang ulan. Rain water. At gayon din ang ilog. Okay, river. Ano pa? Gayon din ang sabihin natin, balloon. Well. Okay? Itong mga nabanggit ito at iba pa ay itinuturing na dalisay sa sarili nito. Yung mismo dalisay sa sarili nito. Pag sinabing dalisay sa sarili nito, pwede mo siyang gamiting pandalisay o paglinis. Okay? Kasi itself, malinis talaga siya. Okay? Malinis talaga mga kapatid. At na nagpapadalisay sa iba. Sabi, mismo yung sarili nito malinis, kaya nagpapalinis din sa iba. Madalisay sa sarili at nagpapadalisay din sa ibang bagay. At pinahihintulutan, siyempre, ang hukom nito, ang hatol, ang judgment dito, okay, ay sabihin ay pinahihintulutan, permissible. Ang paggamit. Yan ang hukom, no? Permissible ang tinatawag na paggamit para sa paglilinis, para sa pagsamba. Kapatid, ang pinag-usapan natin dito, bakit natin natalakit ito? Kasi we're concerned about the worship. Pagsamba. Malinaw? Hindi natin sa dito na paglaba, paghugas ng kuko mo na may ingron, wala na pag-usapan yan. Malinaw? Kundi ang pagsamba. Ay, halimbawa, Ustad, di ba sa ilog natin yan, mapasin natin, marami ng marami yung mga hayop na ito ba yung mga... Hayop. Okay, tapos? Halimbawa yung mga kalabaw, di ba po, dumadal sa ilog. Ito ba yung mapapabilang pa rin ba sa tangon ng sinasabi? That's a good question, mga kapatid. Halimbawa, naligo ka, nagudo ka, habang ang tinatawag na sapay umaagos, tapos doon pala sa tinatawag na taas may tumatay. Di ba? Tapos nagudo ka pa talaga, tapos tinitin mo pa talaga, uy, tae. Di ba ang saya? Ang tanong, ang wudu mo ba ay tax acceptable or not? Sige nga. Pagganahin ang inyong mga isip. Ang wudu ba ay tanggap? O naggusul ka doon, ang gusul mo ba ay tanggap? Yes, Ustad. Sino ang sabing yes? O sa ilog po. Okay? Sa haluan na Okay, sino sabi na hindi? Hindi. O bakit takot kayo mga hindi? Hindi kayo matapang sa mga panindigan ninyo. Okay? Malinaw. Pwede hindi.
Depende. Paano nakadepende sa alin? Sa laki ng tae? Kung ilang kilo yung tae na do ano? Galing sa taas, papunta sa ibaba? Okay. Ah. Aha. Okay. Pwede. Okay. Ang tamang pananaw, mga kapatid, mula sa mga pananaw ninyo, ang iba walang pakialam. Okay, nonchalant. Okay, nonchalant yung iba. Malinaw? Ibig sabihin, pwede yun. Kasi hindi nadudumihan yung tubig na umaagos at dumadaloy. At bagos sustansya, marami ang malinis. Oh, yes. Oh. At hindi talaga naaapektuhan yun ng dumi. Saka malawak. Oh, mga kapatid, no? Pag naguudo ka tapos may dumaan na tae, magbahay ka na lang. Nina? Bastante na lang ako. Oh. Paano po yung ilog na kulay 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 puti. Wala na. Colorless naman talaga yung ilog. Ay, yung tubig. Parang puti na yun. Nagulad sa pagbaha. Yung pagbaha. Okay, ano masabi natin doon? Hindi na bago yung kulay, hindi na bago yung taste, at hindi na bago yung odor. Okay, ibang yan. Hindi na siya matatawag na tahur. Okay. Yung odor, nabato nun eh. Kaya nga, ito na nga. Pag nabago na yon, ibig sabihin, hindi na siya kabilang sa pahur. Ibang bagay na yan. Dahan-dahan tayo para ma-absorb ang kaalaman ninyo. Ayun mga kapatid. Okay. So, yun ha. So, ang hukom nito, permissible, pwedeng gamitin syempre sa wudu. Okay? At saka sa tinatawag na ghusl. Okay, ano ba? May tumawag ba? Sino ba yun? Sino yun? Okay. You know? Now, merong remarks si Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Sabi ni Imam Al-Qurtubi, ang umma, pag sinabing ang umma dito, yung mga scholar, no? Ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ang umma ay nagkasundo na parihong ayon sa legal at ayon sa wika, ang terminong pahur ay maaaring tumukoy lamang sa tubig at hindi sa ibang mga malinis o dalisay na likido. Tubig, yung plain water, mga kapatid, yung tinatawag na karaniwang tubig. Ang mga scholar na naglalaan ng terminong iyon para sa tubig ay ang pinakamalinaw sa mga patunay na ang pahur ay isang mutahhir o nagpadalisay din. Linaw? Okay, so we have two words dito, okay. Maun tahur, na sinasabi natin kanina na itself malinis, at ang isang tubig na malinis mismo sa sarili nito ay pwedeng maglinis sa iba. Okay? At the same time, ibig sabihin, yung mga tubig na nabanggit natin, tahur siya, at the same time, mutahhir siya. Okay? Mutahhir. Okay? Mutahhir. Ibig sabihin, malinis sa sarili nito, mutahhir, ibig sabihin, ay nagpapalinis din sa iba. Okay. Malinaw, nagpapalinis sa iba. Halimbawa, maligo ka doon, so nililinisan ka ng tubig na tahor. Malinaw? Naglalaba ka doon, so nililinisan nito ang ibang bagay. Yan ang tawag dyan is mutahhir. So malinaw yung mga termino ito. Napakahalaga yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So yun ha. Ito yung mga halimbawa at ito yung definition ng tahor. Mga kapatid, ang pahor. Kasi may mga Semitic language, Semitic term na kung saan maaaring pag hindi nyo kayo naintindihan, maaaring kumbaga kayo ay sabi natin na may kosmekos yung mga kaalaman ninyo. Pangalawang uri, ayon sa opinion ina ito, na which is sabi nila, ang tubig ay mayroong tatlong division lamang. Pangalawa, na uri, ito yung tinatawag na pahir. Okay? Kaya nga, sabi ko kanina, kasi yung mga Semitic terms na maaaring pag hindi nyo naintindihan, ay talagang magka-mikos-mikos ang inyong kaalaman. Okay? Pahir. So, huwag nating lagay. Itong pahur, ito yung mga, kaya nga nabigay tayo kanina ng halimbawa na pag sa umaga sa Pilipinas, sumisigaw na ito, no? Tahur, mga ganon, di ba? Dinaw. So, wag mong kalimutan yan. Okay? Ibahin mo na lang. No? Ito naman is pahir. So, saan yung pagkakaiba ng dalawa? Itong tahur sa yung elongation, yung prolong. Tahur.
Samantalang ito sa unang letra, tahir. Okay? Malinaw? Tahir. Okay siya? Tahur, mutahhir. So halos magkakaiba, kaya huwag kayong malito. Okay? Tahir. Ano naman ang ma'un tahir? Tubig na tahir. Ano naman ito? Okay? Ito ay dalisay na tubig sa sarili nito. Okay? Ibig sabihin itself, malinis yung tubig na yun. Ngunit hindi nito dinadalisay ang anumang bagay. Hindi siya mutahhir. Okay, malinaw. Malinis siya sa, alam mo, yung juice, malinis siya. Ang juice mismo itself. Pero hindi siya pwedeng gamitin panlinis sa ibang bagay. Tahir. Ang tawag dyan is tahir. Okay? Malinaw? Pagkakaiba? Okay. Kaya hindi ito pinahihintulutan magsagawa, okay, ng wudu o kaya ng gusol. Wow, social ka naman, kape ang panligo mo. Malinaw? So, ano yung tinatawag na hukom? Not permissible. Maaari siyang inumin, pero hindi mo po siya pwedeng tinatawag na gamitin pangudo at saka panggusol. Okay? Ha? Ito sabi kanina ni Abdul, sabi Muhammad Pantas, paano yung ilog na bumaha, umulan, tapos, di ba, baha na siya. Nag-iba ng kulay, walang duda, yung lasa, maging yung tinatawag na amoy. Pwede kang maligo, pero ligo na trip mo, gusto mo ng trip na ligo. Pero yung gusol ka, junub ka, doon ka maggusol, hindi na pwede yun. Okay, magwudu ka, hindi na pwede yun. Bagamat malinis siya. Malinis siya, tahir siya, pero hindi siya tahur. Yun ang pagkakaiba ng dalawa, mga kapatid. Malinaw? Okay, halimbawa yung gatas. Ustaz, may mga naliligo ng gatas. Ayaw mo siya, mayaman yan sila. Okay? Malinaw? Halimbawa, junub ka, galing ka sa sexual intercourse. Tapos, isang batya ng gatas doon. Iligo mo. Huwag ka nang magbanlaw. Malinaw? Pwede ka naman maligo sa gusto, pero kailangan mo pa rin ng tinatawag na tubig para magbanlaw. Okay? So yun ang sabi natin mga kapatid. Di ba? So yung dagat, ustaz, iba yung amoy. Iba yung tinatawag, sabi, yung dagat, halimbawa yung lasa. Kasi yun ang pagkakalikha sa kanya. Malinaw? Malinis siya, kaya tahur siya. Kaya pwede mong gamitin wudu at gusul yung dagat. Kasi nga, yung pagiging, mapait. Yung pagiging maalat niya, ay yun talaga yung pagkakalikha sa kanya. Hindi mo pwedeng baguhin yun. Okay? Hindi mo pwedeng palitan yun. Okay? Baliktad yun. Okay? Halimbawa mga kapatid, so yun ang pagkakaiba sa hukom ha? Bagamat, anong pagkakaiba nito pagdating sa kalinisan? Walang pagkakaiba, malinis. Malinis. Ang pagkakaiba nito, yung isa pwedeng gamitin panglinis sa iba, at yung isa naman hindi pwedeng gamitin panglinis sa iba. Mga kapatid, maglalaba ka? Maglalaba ka sa tinatawag na sabihin natin na, subukan maglaba na, baha yung iyan na lamang laba mo. Tingnan ko lang kung ano mangyari sa damit mo. Ay na mga kapatid. Okay. So yun ha, yun ang pag-aiba ng dalawa. At the same time, pagdating sa hukom, magkaiba din. Dito sa tahur, ang hukom permissible sa alin, sa wudu at saka sa tinatawag na gusol. Samantalang itong tahir, hindi siya permissible sa wudu at saka sa gusol. Malinaw? So malinaw ba ikong? Okay. So ano yung mga ilan sa mga halimbawa nito? Okay? Halimbawa, katas ng prutas. Juices, di ba? Katas ng prutas, mga kapatid, or kape. Ano pa? O di naman kaya tubig na nahaluan ng malilinis na bagay gaya ng sabon at iba pa. Halimbawa, tubig, halimbawa, yung natural, ito ha, halimbawa ito, tubig, wala pa siyang halo, malinis, right? Wala pa siyang halo, ang tawag sa kanya, tahur. Yung tubig na yan. Pag nilagyan natin ng 3-in-1,
Ano na siya? Tuhur o tahir? Tahir. Right? So malinis siya, pero ang nahaluhan ng mga bagay na malilinis. Hanggang sa naiba ang kulay, naiba ang lasa, at naiba yung amoy. You know? So yun mga kapatid. Lagi natin tatanda, so napakadetalyado yan. Okay? Alam yung pagkakaiba? Malinaw yung dalawang pagkakaiba? So alimbawa ito. Dalawa. Pag-usapan natin ang pagiging tahir nito, pagiging pure. Saan ang pure dito at saan ang impure? Exactly. Hindi naintindihan ang tanong eh. Okay? We're talking about na purity. Malinis, parehong malinis. Walang pagkakaiba malinis to mga kapatid. Malinis to. Hindi naman to najis eh. Okay? Pero saan dito yung tahir? Kaliwa, kanan? Kaliwa? Tahir, saan? Kaliwa, kanan? Kanan nyo, kanan ko? Kanan ko. O, isabihin, ito yung tahir. Ito yung tahur. O, ito yan. Okay? Ito yung tahur. Ito yung tahir. Malinaw? Okay. Saan ito ang hindi pwedeng gamitin sa gusol? Okay, ito naman pwedeng gamitin sa gusol. Ganon yun, ha? Okay. Pero mag-ingat kayo sa tanong, okay? Pag sinabing pure, pareho silang malinis. Saan dito yung mutahir? Kaliwa. Sa kaliwa. Ha? Kaliwa ko, kaliwa nyo? Kaliwa, panglinis. Pwede panglinis yan. Okay. Yung mutahir ay maaring gamitin panglinis sa ibang bagay. Which is maaaring pag sanataw na? Ha? Ay, tama talaga. Tahiro, mutahir. So, malinaw pagkakaiba, ha? Okay. Okay, pangatlong ori. Now, ito, first opinion pa lang tayo, ha? Huwag kayong magulo. First opinion pa lang tayo. Malina? Wala pa tayo sa exciting part. Okay, number 3. Pangatlong uri ng tinatawag na uri ng tubig ayon sa first opinion. Kasi ang first opinion, sinasabi ng 3 division lamang ang tubig. Okay? Ito yung najis. Najis. Maun najis. Ibig sabihin ay, literally, ito ang tubig na marumi. Okay? Ibig sabihin ay, dirty water. Okay? Impure water. Malinaw? Sabihin na hindi siya tinatawag na pure. Najis, mga kapatid. So ito ang, of course, ang tanong, ang kaninong opinion ito? Sino ang nag-aangkin ng opinion na ito na ang tubig ay 3 division lamang? Welcome sa mga taga GDC, mashallah, tabarakallah, mashallah. Okay? Okay? So, ang opinion na ito mga kapatid ay napagkasunduan ng 4 na madhab. 4 na madhab. So, gusto kong ipakilala sa inyo yung 4 na madhab na ito. Ayun na? 1, 2, 3. Pagpalagay natin 4 na madhab ito. Okay? Hindi ko ano ko lang dito. 4 na madhab mga kapatid. Napakahalaga niya na makilala niya siya kasi fake tayo eh. Fake ang pag-aaral natin. So dapat yung makilala sila kasi malalim yung pag-aaral natin sa subject na ito. Malinaw? Okay, ito yung tinatawag na ang tawag sa English sa kanya is School of Thoughts. School of Thoughts. Malinaw? Ibig sabihin ay madhab. Malinaw? So meron tayong ganyan. Okay. Una, dapat muna kung ano yung unang disunod-sunod. Una ay walang iba kundi ang Al-Hanafiya, madhab. Ibig sabihin na una sa kanila ang Hanafiya. Okay? Al-Hanafiya.
Al-Hanafiya. So meron tayong side na ito at meron tayong sa side na ito. Na kung saan Al-Hanafi. Al-Hanafi. Yan ang una. Pangalawa, meron tayong Al-Malikiya. Al-Malikiya. Kasi nais kong ipakilala sa inyo ito. Para sa ganun, ina natin paulit-ulit sa mga susunod na lecture. At least meron kayong initial idea. Al-Malikiya. Na kung saan, dito sa side ito, Al-Maliki. Sabihin natin, Hanafi at saka Maliki. Hanafi, Maliki. At pangatlo, sa kanila, ay walang iba kundi ay Ash-Shafi'iyya. Ash-Shafi'iyya. Okay? Dito naman ay Shafi'i. Pang-apat, ito of course maraming madhab, pero ito yung pinaka-known. At ang pinaka-nangunguna sa kanila syempre. Okay? Al-Hanbaliyya. 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 At dito sa side na ito ay Hanbali. Al-Hanbali. Okay? Nagiging masya Al-Hanbali pagbabasa kasi nga ay, bakit? Hindi. Nagiging meme siya. Kasi nagiging iqlab. Nino? Al-Hanbaliyya. Now, anong pagkakaiba ng side na ito mga kapatid? Dito, pag binanggit natin, nababasa natin, naririnig natin yung Al-Hanafiyya, Al-Malikiyya, Al-Shafi'iyya, Al-Hanbaliyya, tumutukoy ito mismo sa mismong madhab. Na kung saan, ang madhab na, bawat madhab nito ay may mga scholar. May mga kanilang mga scholar, mga kapatid. O kaya, alimbawa, sila yung mga estudyante ng School of Thoughts na ito, ang tawag sa kaniya, Hanafiya. Alimbawa, ikaw, estudyante ka ng Hanafiya madhab, kabilang ka sa madhab ng Hanafiya. Ikaw naman dito ay Malikiya, kabilang ka sa madhab ng Malikiya. Ito naman ay Shafi'i, kabilang sa madhab ng Shafi'iyya, so on so forth. Sa side na ito, sila yung may-ari ng madhab. Okay? Kumbaga sila mismo yung masasabi natin founder ng madhab. Okay? Pag nabanggit mo yung Hanafi, ibig sabihin yung tumutukoy si Imam Hanafi. Yung mismo yung scholar ng tinatawag pinuno ng madhab na ito. Ganyan si Imam Malik. Maliki, si Imam Malik mismo. Okay? At ang Shafi'i, si Imam Shafi'i mismo. Then Hanbali, okay, si Imam Ahmad, okay, Hanbal, si Imam Ahmad mismo. Ibig sabihin sila yung tinatawag na founder. Ang pagkakaiba lang naman dito yung, halimbawa, Al-Hanafiyya, yung tao marbuta sa dulo. Okay, Al-Hanafiyya, Shafi'iyya, Al-Malikiyya, Al-Hanbaliyya, may tao marbuta sa dulo. Pag yan, nababasa niyo, naririnig ninyo, okay, o anuman, ang tumutukoy dyan ay ang mismong madhab. Halimbawa, sinabi ng mga Hanafiyya, sinabi ng mga scholar ng madhab na ito. Di ba? Sinabi ng Imam Abu Hanifa, sa kanya lang mismo, opinion niya yung sarili niyang opinion. Pero pag sinabi ng Hanafiyya, mga scholar ng madhab ng Hanafiyya. Nainba yung pagkakaiba? Halimbawa, sinabi ni Imam Malik. Si Imam Malik mismo yan. Opinion niya mismo. Pag sinabi ng Malikiyya, ibig sabihin mga scholar ng Malikiyya, ni Imam Malik rahimahullah. Kasi bawat mga founder o bawat may mga kanya-kanyang mga estudyante. At yung mga estudyante, yun yung mga naging scholar. Okay, naintindihan? Yung pagkakaiba? Okay. Yes. Hanbali. Al-Hanbaliyya, ito mga Imam Hanbal. Okay? Hanbali. Malinaw? Okay. Yung Imam Ahmad ibn Hanbal. Yes, Imam Ahmad ibn Hanbal. May-ari ng, kumbaga, author ng Musnad Ahmad. Okay. Now, itong trade division na ito, yung tubig na ito mga kapatid, ito yung pinagkasunduan ng apat na madhab. Sabi ng apat na madhab na ito lamang, wala nang iba pa.
ang tubig ay mayroon lamang tatlong division. At ito yung mga division ng tubig, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Linaw? Kaya naman, subalit nagkakaiba-iba ang mga madhab na ito sa ganitong uri ng tubig. Kung ang ilang uri ba ng tubig ay mahuhulog sa ilalim ng pahir o sa ilalim ng pahur. Yung mga apat na madhab na ito, bagamat nagkasundo sila, ito lang yung division, subalit, sa mga example nito, nagkakaiba-iba sila kung saan ilalagay. Pahur o sa pahir ba? Doon sila nagkaroon ng slightly different opinions. Okay, halimbawa, itong example ba na ito, dapat dito ilagay? At yung example na ito, dapat ba dito ilagay? Doon lang sila nagkaiba. Saan sila nagkasundo? Yung division lamang. Okay? Tinatawag na division. Okay? So ito, ibig sabihin, ito ay opinion, yung three division of water ay mula sa tinatawag na madhab ng Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, at Al-Hanabila. Okay? Al-Hanbaliya, sorry pala. Iano ko ito. Hindi pala Hanbaliya, Al-Hanabila. Pag madama pinag-uusapan dito. Okay, Al-Hanabila. Okay, Al-Hanabila. So, ano siya? Al-Hanabili. Hindi, Al-Hanabila, yun yung madhab mismo. Yung ano yan? Al-Hanbali. Hanbali, yun si Ma'am Ahmad Hanbal. Mismo yung founder ng ano. Okay? Pero pwede kang i-character, halimbawa, very stick ka sa opinion ng mga Hanbaliya, ang tawag sa Hanbali. Hanbali ka. Ang madhab mo, yung opinion mo, yung dinadala mo yung tinatawag na ano mo, dahil sa idol mo sila, idol talaga. Okay, ibig sabihin ay pinag-aralan mo talaga, doon ka nagpakalalim, ang tawag sa'yo is Hanbali. Kami naman tawag sa Al-Hanbaliya. Ako'y inosente sa inyo. Okay. Now, of course, mga kapatid, pag sinabing fiqh ang pag-aaralan natin, ano yung mga batayan? Kasi di ba sabi, ang definition ng fiqh, detalyado na may batayan mula sa Quran at sa Sunnah sa mga detalyado sa mga bagay-bagay. So ano yung tinatawag na proof? Okay? Anong proof dito, mga kapatid, na ang division ng tubig ay tatlo lamang? Okay? Hindi natin pinag-usapan ng proof ng bukal o proof ng sabihin natin ng ulan. Hindi. Yung division. Okay? Ano ang proof na ang tubig ay meron lamang tatlong division? According sa apat na madhab na ito, mga kapatid. Una-una mula sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pwede ko na bang i-resento? Pwede na? O sino pa yung mag-photoshoot dyan? Total, dyan naman kayo magaling eh. Si Lola dati na-auto-shoot pa. Walang control, pero pagdating sa exam, walang exam. Kasi nga pinapalitan mo yung musahir ng musafir. Anong musafir? Hindi, sa exam nilitaw yun eh. Musafir? Oo, lalagay mo musafir, pero ang sagot mo tayo. Tricks, that is trick question. Dapat marunong kayo mag-analyze, magbasa. O mag-ano. Malinaw? Malinaw? Okay na? Malabo? Okay na? Okay, anong tinatawag na? Sabihin natin, anong proof na ang tubig ay meron lamang itong tatlong division? You know? Kasi mamaya na tayo, pagdating sa kalinisan ng tubig ulan, mamaya, may mga proof yan, mga kapatid, detalyado yan. Ano ang patunay na ang tubig ay meron lamang tatlong division, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Unang-unang batayan ay mula sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag sinabing sunnah, mula sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa authority ni Abu Hurairah radhiyallahu an, na kung saan sinabi niya, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an ma'il bahr. Faqala huwa at-tahuru ma'uhu al-halalu maitatu. Okay? Sabihin, no? Ito yung hadith. Ito yung lafaz ng hadith. Okay, so ba yun? Wa at-tahuru ma'uhu wal-hillu. Okay? Sorry. Al-halalu maitatu. Al-halalu maitatu.
Okay? What tahuru mauhu al-halalu maitatu. Ano bang ibig sabihin niyan? So hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu an, ang propeta Muhammad sallallahu sabi niya, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinanong tungkol sa tubig ng dagat. Ito yung context ng hadith. Anong tinanong kay Propeta sallam? Tungkol sa tubig ng dagat. Kung ito ba ay malinis o kung hindi malinis o kung pwede ba natin gamitin sa wudu, guugusol o hindi pwede. Yun ang tanong yun ang tanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sinabi niya, mga kapatid, gaya nga subhanallah, yung salita ng Propeta sallallahu maliit pero grabe ang laman. Okay? Jami'ul Kalim, sabi nga ng mga scholar, Jami'ul Kalim, ibig sabihin, brief lamang siya, pero yung meaning ay napakalawak. Diba? Hindi katulad natin, punong-puno na salita, walang laman. Girgir dito, girgir doon. Walang katapos ang girgiran. Okay? Kaya ang binigyan tayo ng prinsipyo ng Propeta Sallam sa kasagutan na ito. Pagdating sa dagat. Pero mo, ang tanong sa kanya, kung pwede lamang gamitin sa pagbudo at pagligo. Pero ang sagot niya, mas higit pa doon. Okay? Ano ang kanyang sagot, mga kapatid? Huwag tahuro mauho, al-halalu maito. Merong extra knowledge. Bagamat ang iniling lamang sa kanya, mula sa kasagot, yung tinatawag na, pwede bang gamitin sa pagligo o pagbudo, hindi. Yun lang. Okay, sa ibang narration ng hadith. Kaya ang sabi ng salam, ang tubig nito, mauho. Ang dito, mauho, ibig sabihin, tubig ng dagat, okay, ay dalisay. Dalisay ang tubig. Okay? Kaya makikita tahur. Kaya may dyan ng word na tahur. Translate o transliterate? Ito na nga. Ito, sasalin ko na. Kaya naman kasi pag maubos ang oras ko pagka sa kakasulat. Okay nang mismo kasi Tagalog naman yung ating explanation at marunong naman kayo magsulat. You know? You can help me, okay, by doing that. Okay? So, ang tubig nito ay dalisay. Ito yung sagot niya. Ang tubig nito ay dalisay. Tahur. Ang tubig nito ay tahur. Malinaw? Nang ibig sabihin ay ginagamit sa paglilinis, no? At ang patay na hayop dito, mga kapatid, ay pinahihintulutan. Halal. Yung maita. Ibig sabihin yung patay na hayop. Ano ba yung patay na hayop dito? Yung namatay, mismo natural na pagkamatay doon. Hindi yung galing sa lupa, patay, itapon doon. Parang nalunod. Nalunod yung isda? Wala ko tayo patay na hayop dito. Ibig sabihin, yung mga nakatira dito. Oh. Malinaw? Ibig sabihin. Siguro merong cardiac arrest yung yung isda. Okay. So malinaw? So ibig sabihin, anumang hayop na namatay dito sa loob mismo ng dagat, pwede nating kainin. Patay na sirena. Naniniwala ka na may sirena talaga, no? Okay. So mga kapatid, so yun, ibig sabihin, ang kasagutan ng Rasulullah ay merong another extra knowledge. Di ba? Ang tinutukoy lang niya kung sa pagiging malinis ang tinatawag na tubig, subalit, dinagdagan niya na ang patay nito ay halal kainin. Okay? Halal na tinatawag na kainin. Of course, ang hadith na ito ay isinalaysay ni Abu Dawud at Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Majah at Imam Ahmad ibn Hanbal sa kanilang mga compilation ng hadith. Okay, mga kapatid? Okay. So, yun. Subalit, sabi ng ilan, actually, ang mga ibang mga scholar, ibang mga mahigpit na mga muhad, sabi niya, actually, may problem, mayroong issue sa hadith na yan. Merong issue. Kasi ang hadith na ito lang natin, kasi pag sinabi kasing Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, walang no question for that eh. Kasi sahih na siya eh. Hadith na pag-anghasang hadith na nakasaad sa Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sa atin no question for that kasi nga sahih na siya. Okay? Pero sa mga sunan, mga kutub, mga book of sunan like Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Majah at iba pa, so may mga critical issue doon, mga kapatid, no? Sinasabi ng ilan na mayroong issue sa hadith na yan.
Okay? Kaya sabi, hindi namin tatanggapin yun na bilang tinatawag na pamantayan namin. Okay? So bagamat ganun pa man, so hindi ginagamit ng mga scholar ng hadith ang isnad nito bilang ebidensya o bilang proof, ngunit ito ay sahih dahil tinanggap ito ng mga scholar ng walang pagdududa. Okay? Kasi nga, napatunayan nila yung chain of narrators at chain of narration ay authentic naman. Okay? Kaya acceptable, ika nga, at ito ay ginagamit na, nasa kasalukuyan hanggang ngayon, ng mga scholar. Yung hadith na yan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. So, ibig sabihin ng hadith na yan, no question, sa pagiging tinatawag na kalinisan ng tubig dagat. Now, ano bang punto, mga kapatid, na ito yung proof? Kasi ano bang, back to topic tayo. Ano ba ang topic natin? Yung division ng tubig na sinasabi nila na 3 lamang. So, anong punto? Anong connection ng hadith na yan? Di ba? Anong connection ng hadith na yan? Samantalang yung hadith tumutukoy lamang sa tahur. Di ba? Okay. So, alam na mga kasamahan, sinasabi ng ilan sa mga ulama, pinaliwanag, ito yung connection. Alam ng mga sahaba, radiyallahu anhum ajma'in, na ang tubig sa dagat ay dalisay at hindi marumi. I mean, basically, ika nga, logically, alam naman ng mga sahaba yan. Alam niyan, mga kapatid, na ang tubig ng dagat ay simula pa lamang ay malinis na ito at hindi marumi, walang pag-alinlangan. Kaya ang kanilang tanong ay tungkol lamang sa paglilinis gamit ang tubig dagat. Sinasabi nila na, kaya nga ang tanong, pwede bang gamitin sa paglinis? Hindi ko sabihin na malinis ba ang dagat? Hindi yun ang tanong, hindi ang punto ng tanong ng mga sahaba. Kasi alam na nila, ever since, na ang tubig dagat ay malinis talaga yan. Di ba? Pero ang punto ng kanilang katanong, maaari ba itong gamiting panlinis? O maaari bang gamitin natin pagligo o pagwudu? Yun ang punto ng question ng mga sahaba. Yung paglinis gamit ng tubig dagat. Hindi ang pagiging dalisay ng dagat. Kasi ever since, alam na nila na ang dagat ay dalisay. At ito ay nagpapahiwatig na mayroong tubig tahir. Okay? At mayroong tinatawag na, sabihin natin hindi, mayroong tubig na tahir at mayroong hindi tinatawag na tahur. Kaya sinasabi yun ang punto doon. Okay? Ibig sabihin, tahir siya. Yun ang unang division. At the same time, tahur siya. Na which is mutahir, nagpapalinis sa iba. Malinaw? Nagpapalinis. Which is yung tinatawag na tahur. Malinaw? Okay. Yun ang punto doon, mga kapatid. Ha? So, huwat tahur, ang ibig sabihin mutahir. Malinaw? Nagpapalinis sa iba. At the same time, siya ay tahir mismo. Tahir, ibig sabihin ay malinis o dalisay mismo sa sarili nito. Okay. Hadith na kung saan ay pangalawang proof, hadith na nagbabawal sa pagligo sa tubig na hindi umaagos o mabantot na tubig. Stagnant water. Yan ang isa sa mga proof sa division na ito na 3 lamang, yung hadith na tumutukoy sa pagbabawal ng Propeta Sallam na bawal kang maligo doon sa mga stagnant water. Kaya mga kapatid, kapag tayo nagsuswimming, kaya pinagbasa na sabi na, bago kayo mag-swimming, paalala, wag na wag kayong umihi or dumumi. Sa swimming pool, specifically yung swimming pool na yon ay hindi running water, kundi ito ay stagnant water. Okay? Kasi magkakaroon talaga ng epekto yan sa kalusugan ng isang taong naliligo dito. Kasi yan ay bawal mismo na pinagbawalan ng Propeta Muhammad sallam tulad ng hadith ni Abu Hurairah radiyallahu an sa 2 sahih, pag sinabing 2 sahih sa Al-Bukhari, Sahih Muslim, mula sa Propeta sallam nasasabi, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yagtasilu fihi. Hindi dapat umihi ang isa man sa inyo sa tubig na hindi umaagos. Huwag siyang umihi sa tubig na hindi umaagos at pagkatapos ay maliligo siya rito. Okay? Huwag. Ibig sabihin, kung umihi ka, umahon ka at doon ka doon ka sa maghasik ng lagim sa labas. You know? Wag, di ba? Lahat ba natin alam yung rules na ito? Kapag naliligo tayo sa ganitong klase ng paliguan? Hopefully, okay. Kaya subhanallah, kapag pupunta kami sa mga sabi nating swimming pool, kasama yung mga kapatiran, lalo pa sa Pilipinas, inaalaman namin kung ba yung mga naligo doon ng mga mga non-Muslim. Di ba? Sometimes pangalawa, running water ba o hindi running water? Kasi kung hindi running water, ayoko maligo. Kasi alam natin, pag hindi Muslim, hindi lamang rules nito.
Sila ay talagang iihi talaga, walang duda, wala silang pakialam sa bagay na yan. Okay? Wala silang pakialam. So, yung ginagawa nila, bagamat wala silang pakialam doon, pero sa'yo, mayroong epekto nito. Lahat na ginawa eh. Di ba? So, malinaw ang guidelines na sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. Malinaw? So, walang duda. So, yun ay, ito ay patunay, ika nga, na ang tubig ay tatlong division, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Na kung saan kasi kapag once na kapag, yung tubig na stagnant water, subhanallah, pag naiya, mayroon pang sabi ng mga nag-aaral sa medisina, kapag ginawa ito ng isang tao, magkakaroon siya ng nail fever. Magkakaroon siya ng nail fever. Mararamdaman mo yan after that. Magkakaroon ka ng konti fever, umaagos yung yung tumutuloy yung yung sipon mo. Pag nangyari, ibig sabihin, alam na, nakainom ka ng tubig doon na may ihi. Hindi ba kung sino ng chlorine? Hindi naman. Hindi siya cause ng chlorine. Hindi. Manino? Okay, another hadith. Another hadith na patunay, mga kapatid. Hadith na isaw-saw o ilubog ang kamay sa isang sisidlan bago ito hugasan para sa taong nagising mula sa pagkakatulog. You know? So yung pangalawang binagay natin kanina na hindi siya pwedeng gamitin, hindi ka pwedeng maligo doon. Ng tubig na yun kasi nga stagnant water. Tapos mayroong nanggalong mga ganitong klase na which is najis ba? Ano mang katulad nito. So patunay yan na hindi nakapaglilinis sa iba. Pangatlong hadith, yung hadith na tumutukoy sa yung isasaw o ilubog ang kamay sa isang sisidlan bago ito hugasan para sa taong nagising mula sa pagkakatulog. Sa gabi o sa umaga, sa araw? Sa gabi. Maninaw? So bawal. Pinagbawalan yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. Sa authority ni Abu Hurairah radiyallahu an, ng Propeta sallallahu alaihi wasallam nagsabi, "Idza stayqadha ahadukum min nawmihi falyagtasil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi." Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Okay? Kapag nagising ang isa man sa inyo mula sa pagkakatulog, pag sinabing batat dito, gabi, ang tinutukoy dito, mula sa pagkakatulog upang magdasal, halimbawa magdasal ng tahajjud, qiyamul layl, o kaya sabi nating fajar, hugasan niya ang kanyang mga kamay bago niya ito ilagay sa lalagyan ng tubig na gagamitin niya sa wudu. Diba? So, halimbawa, sa bukid, walang papel, ikis-kis mo sa pilapil. Halimbawa, walang gripo doon, walang faucet. Ano bang ginagamit natin? Dalo. Ibig sabihin yung timba, tabo. Diba? So, pagkatapos lalagyan natin ng tubig, saka tayo magwudo. Ang ginagawa ng iba, galing sa pagkagising, maglalagay ng tubig sa tabo, ilulunod ang kanyang kamay. Okay? Isusubsub ang kanya. Susubsub ang tawag dyan. Okay? Ilublob ang kanyang kamay doon. Yan ay wrong. That is against the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw ang kanyang instruction. Malinaw? Ang kanyang tinatawag na instruction, mga kapatid. Bakit? Anong justification? Bakit ito pinagbawalan ng Prophet sallam? Dahil hindi niya alam kung saan nagpalipas ang kanyang kamay sa gabi. Kung saan gumagapang, kung saan nagtatago, kung saan ito nagliwaliw, okay? Kung saan ito umaabot, mga kapatid, hindi niya alam. Sabi niya, Ustaz, sigurado ako na hindi tinalihan ko yung aking kamay. Nakapusas. Kung nakapusas, it's good. Nilasak daw ng hadith na yan. Kasi may tiyak na. Okay, pwede rin naman nakaglass. Pero hindi niya alam, habang natulog siya, kinilangan niya yung gloves niya. Okay. So, mali na. So, ang punto dito, mga kapatid, so halimbawa ngayon, ginawa yung tubig na yun, ika nga, tapos nilunod mo, galing ka sa pagkagising, nilublob mo, hinugasan yung tubig sa loob mismo. Okay? So, yung tubig na yun ay hindi na pwedeng gamitin sa tinatawag na wudu. Yan ang punto ng hadith. Hindi na siya mutahhir. Okay? Kasi contaminated na. So, malinaw ang instruction ng Propeta sallam. Now, of course, nowadays, hindi na applicable yun kasi nga faucet ang ating ginagamit. Kasi wala na yung justification sa
sa bagay na yun. Kasi bakit? Kasi hindi niya alam kung ay nabatas kung saan pupunta yung kamay niya ito. Kasi baka sa mga, napunta doon sa may mga bakterya, napunta doon kung saan yung ngib pumupunta. Di ba? Ano ba, may mga ano dyan, tapos ilalulog doon sa tubig. So, nagiging marumi yung tubig na yun. Malinaw? Okay. So, nowadays, pusit na wala na. Okay, nawala na yung justification, yung pagiging, yung dahilan ng bakit sa pagbabawal na yun. Kaya pag nawala yung justification, naiba yung hukom. Malinaw? Eh sabi nga nila, idha tagayyarat al-illa, tagayyara al-hukum. Kapag nabago yung justification sa isang bagay, nababago yung hukom nito. Parang halimbawa, yung tae natin lahat. So, pati sa mga kumakain dyan. Okay. Yung tayo, halimbawa, okay. Mismo yung tayo itself, najis yan, marumi yun, right? Okay. Pero kapag sinunog yung tayo na yun, nagiging abo. Marumi pa ba? Hindi. Hindi na. Hindi na. Matay ng pag- Okay. Kasi bakit? Nabago na yung katangian. Nabago na. Okay. Tagayar at istifa. Naging abo na siya. Ayun, hindi na siya tayo, abo na siya. Okay? Na kung kaya, nababago din ang hukom nito. Ganun ang tinatawag na fiqh, mga kapal sa panampalatayang Islam. Kaya wag mong, pag hindi mo naintindihan ito, ta'i yan eh. Abo na nga yan. Ta'i nga yan. Abo na nga. Di ba? So magtatalo kayo kung ta'i ba talaga o abo na. Okay? May mga kapatid, ta'i naging abo. Sayang, no? Ta'i na naging abo pa. Tayo na natuyo sa init na araw. Kung meron ka talagang saligang version ng kwento, no? Okay. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ng mga proof natin na patunayan, nabanggit ang mga proof, na iulat na bawal maligo sa mga tubig na ito, tulad ng stagnant water, sa kabila ng pagiging hindi marumi ng mga ito. Di ba? Tahir siya, pero hindi siya pwedeng gamitin, tinatawag na mutahid. Hindi siya pwedeng mutahir. Kung kaya't na mayroong tahir, mayroong mutahir o tahur. Yun ang division, yun ang tinatawag na division ng tubig. Okay? Ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng uri ng tubig na hindi marumi at hindi maaaring gamitin bilang paglinis sa iba sa pamamagitan nito ay ito ay ang tubig na tahir. Okay? Tahir siya pero hindi siya tahur. Malinaw? Kasi ang tahor pwedeng gamitin sa paglinis sa iba. Samantalang tahir siya pero hindi pwedeng gamitin paglinis. Kaya ibig sabihin, yung tatlong division lamang at yung pangatlo yung najis, yung literal na kung saan ay marumi talaga. Okay? Yes. Bakit ang balon? Hindi naman Ha? ang balon. Good question. Kasi nga may proof sa bagay na yan. That is exempted to the rules. Kasi because of, we have a proof and evidence for that. At abangan ang susunod na kabanata. Okay? Kasi sa atin, sa Islam, kapag nag-exempt ka, kasi this is general rules, right? Nasa nasabi natin, bawal-bawal. A certain point na ilalabas ito ang ilang mga bagay. Kaya nga, tandaan ang prinsipyo na ito, na every rules, there must be an exemption. At ang exemption na yung kailangan provided, okay, or supported by the proof. Okay? Kailangan sinuportahan siya ng katibayan, mga kapatid. Hindi tayo basta-basta mag-exempt sa isang bagay mula sa general rules kung wala tayong batayan. Otherwise, manatili siyang kabilang doon sa general rules. Okay? Malino ba yun? Yan ang Sharia. Okay, pambaba. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Yung punto natin? Okay, good. Okay? Kasi saan ang proof niyan? O abangan natin na susunod na kabanata, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Okay, so first opinion pa lang tayo, mga kapatid, ha? Okay, first opinion pa lang yun. And we have a second opinion, mga kapatid, sa susunod na pag-imit natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Kasi sa second opinion, dalawang uri lamang sa kanila. Walang tatlo, kundi dalawa lamang. Tahir, najis. Ang tahir ay tahur na yun. Kasali na yun. Then yung pangalawang uri is najis. Yung tahir sa katahur sa kanila, isa lang. Okay? At yung pangalawang uri, yung najis. Okay, so abangan natin yan. Inshallah subhanahu wa ta'ala, yung detailed explanation sa tinatawag na susunod na kabanata. So, kay Allah wa'ala bisawag. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next is tafsir. Any question for that? Okay? Walang katanungan sa division, walang katanungan sa subject natin na ito? Okay, go ahead. Yung sa way of the house. Ano po?
Ano yon? Well, yung Buddha, yung natin tungkol sa well, Buddha. Oo nga, yun nga. Isa yan sa mga proof. Isa yan sa mga proof na exemption sa the rules. Ang sagot noon, huwag kang mag-absent sa susunod. Okay? Yun lang. Sino pang di pa naka-attendance? Abangan yung susunod na mga. Abangan niya. Sagot ba abangan? Stop. Stop na.